ayon po dito sa ombudsman, wala raw nakikita sa ngayon itong ombudsman na aksyon ni Vice President Sara Duterte na dapat daw imbestigahan. Ayon daw dito kay Ombudsman Samuel Martires. So ngayon, pakinggan po natin. Ito daw, may buwelta pa nga dito eh. May buwelta rin siya sa opisyalis ng Justice Department na nagsasabing dapat disiplinahin ng ombudsman ang vice presidente. So ngayon, ito, pakinggan natin itong balitang ito. Ayan, i-play na natin. Yun ang ombudsman na aksyon. Wala raw nakikita sa ngayon ang ombudsman na aksyon ni Vice President Sara Duterte na dapat imbestigahan. Ayon kay Ombudsman Samuel Martires. May buwelta rin siya sa opisyal ng Justice Department na nagsasabing dapat disiplinahin ng ombudsman ang vice presidente. Nakatutok si Joseph Morong, exclusive. Eto maliwanag, sinasabi dyan na wala daw nakikita ang ombudsman mga kababayan para i-strike nila etong si Sara. Ano po, ipagpatuloy pa natin. Tingnan na rin ng Office of the Ombudsman kung ang banta ni Vice President Sara Duterte laban kay Pangulong Bongbong Marcos ay bagay na maaari nilang aksyonan. Ayon kay Ombudsman Samuel Martires, magagawa lamang daw ito ng kanyang tanggapan kung makikita na ang mga aksyon ng Vice President ay ginawa bilang bahagi ng kanyang trabaho. Pero sa ngayon, as far as we are concerned right now, we have not seen any acts of the Vice President that we should investigate. Well, we do not find anything that is in violation of one, the Anti-Graft and Corrupt Practices Act, of any of the offenses in the revised penal code that is in relation to... Sinasabi niya dito na wala daw silang nakikita. Una, yung sinasabi na graft and corrupt practices mga kababayan. Pero kung titingnan nyo, kung yung kamera nga may nakita, imposible naman na wala kayong nakita, ombudsman. Mahirap pa talaga pagka-appointed siya ng tatay nitong si Sara. Eh baka kaya malakas ang loob nitong si Sara mga kababayan di umano na gumawa. Di umano ng anomalya at hindi maipaliwanag yung pera ng mamamayan kasi mga kababayan meron silang kaalyado. At yung mga inappoint ng kanyang tatay, mga nasa posisyon pa. Eto nga mismong sinasabi ni Samuel Martires mga kababayan na wala silang nakikita. Unang-una wala daw silang nakikita na paglabag nitong si Sara sa graft and corrupt practices mga kababayan. Eh kung ang kamera nga may nakita, kayo pa kaya? Mag-imbestiga po kasi kayo. Ganun lang kasimple. The Anti-Graft and Corrupt Practices Act. Ang pahayag ni Martires kasunod ng sinabi ni Justice Undersecretary Jess Andres na may kapangyarihan din ang ombudsman na disiplinahin at imbestigahan si VP Sara. Sabi ni Martires kung ipipilit raw ni Andres na mag-imbestiga na rin ang ombudsman, I would advise Josec Andres to shut up. Diba? To stop talking about the case because one of the powers of the ombudsman is to take over the investigation of a case of any government investigative agency at any stage of the proceedings. Yun nga ang problema mga kababayan eh. Meron nga silang kapangyarihan na ganoon. Pero ang problema kasi kung talagang kung talagang hawak sila mga kababayan, hawak sila ni Digong, talagang pagtatakpan nila. Hindi ko naman sinasabi na ganun yung ginagawa nila. Pero mga kababayan, imposible kasing wala silang nakikita na maling ginagawa nitong si Sara habang siya ay vice-presidente. Kasi ang kamera may nakita po eh. May mga tao mga kababayan, lalo na yung sinabi ni Gina Acosta na binigyan siya ng basbas nitong si Sara na ibigay ng buo yung 125 million pesos dito kay La Chica. Tapos mga kababayan, sasabihin ngayon nitong si Samuel Martires na wala silang nakikita na kahit ano pa mang paglabag nitong si Sara habang nakaupo bilang vice-presidente. Diba, ipagpatuloy pa natin. Pinaalala ni Martires kay Andres ang nakasaad sa Section 15 ng Republic Act 6770 o Ombudsman Act of 1989 na may kapangyarihan ng ombudsman na imbestigahan at kasuhan ang kahit sinong public officer, empleyado, tanggapan o ahensya at maaari nitong i-take over ang investigasyon ng anumang ahensya ng gobyerno. Kasi halimbawa ngayon, she's being investigated for ATA, anti-terror law and grave threats. Yeah. Pag ganun pong nature ng investigation, can you take over? If we find that the grave threats is committed in relation to office, are these grave threats done in relation to the performance of her duties as Vice President? If not, that would be personal. And we have no jurisdiction over these things.
Hinihingan namin ng pahayag Diba? tungkol dito ang Department of Justice. Ayon kay Ombudsman Martires, Unang-una, Vice Presidente, etong si Sara habang binabanggit niya yung mga pagbabanta niya laban dito kay PBBM. Tandaan po natin ha, Vice Presidente po siya habang binabanggit niya yung mga salita na pinagbabantaan niya etong si PBBM, etong si First Lady at saka po itong si House Speaker Romualdez, mga kababayan. At take note din na ang isa sa dahilan ng kanyang pagbabanta ay dahil daw nagigipit yung tauhan sa kanyang opisina, mga kababayan, dahil nga yung kanyang mga tauhan ay naiisa lang sa pagdinig dyan po sa Kamara patungkol po dun sa maanumalyang paglustay ng pera ng mamamayan, yung confidential funds. So ngayon kung titingnan po natin, iimbestigahan daw nila kung may nakikita sila, mga kababayan, na may na-violate itong si Sara habang siya ay ginagampanan yung trabaho bilang Vice Presidente. So ngayon, sino nga ba, mga kababayan, etong si Samuel Martires? Unti-unti nating kilalanin. Pamula dito sa nakita nating post. Eto daw kasi, mga kababayan, na si Samuel Martires ay inappoint nitong si Duterte. Kasi sabi po dito, eto pong balitang ito ay inilabas noong July 26, 2018. Sabi po dito, Duterte appoint Samuel Martires as ombudsman, mga kababayan. Ibig sabihin, tao pa ito ni Duterte. Tao pa ito ni Digong. Kasi alam naman natin, mga kababayan, ng ombudsman, pakitama na lamang po ko kung ako po ay mali. Ito po kasi, mga kababayan, ay independent body. Alam ko parang hindi siya nasasaklaw ng ating gobyerno. Parang katulad nung sa COMELEC, mga kababayan. Mayroon silang independent body po sila. Pakitama na lamang po ko kung ako po ay mali. Ngayon, punta naman tayo dito sa nakita nating video galing dito kay Takero, mga kababayan. Ikinikredit natin sa kanya yan. Sa mga hindi pa nakakapag-subscribe dito kay Takero, subscribe nyo po yung kanyang YouTube channel, mga kababayan. So ngayon, pakinggan natin itong balitang inilabas niya na kung saan eto daw si Samuel Martires, mga kababayan, ay bistado. Dahil daw, mga kababayan, di umano eto daw si Samuel Martires, eto, patanong tagapagtago ng SALN nitong si Digong. Bakit kaya, mga kababayan? Ito, pakinggan natin. Ito. So, noong 2019, sinabi ni Duterte, di ba? Palas, di ba? Malacanang. Duterte leaving it up to Ombudsman to release his SALN. Actually, nung una, mga kababayan, pwede kang humingi ng SALN. Kahit kailan. Dati. Yun nga lang, binago po ito ni Martires. Nung siya ang naupo na at nai-appoint siya nitong si Duterte, bakit niya binago, mga kababayan? So ang ginawa po ni Martires, mga kababayan, para po makapaglabas po ng SALN ang mga Duterte, kailangan munang humingi ng request sa kanila, sa ombudsman mismo. So ngayon, sino ba yan si Martires na yan? So si Martires, mga kababayan, siya po ay na-appoint noong August 6, 2018. At matatapos po yung term niya sa 2025 pa. Sa August, so ilang buwan na lang. At ang nag-appoint sa kanya si Duterte. Okay, di ba? At least you get the point. Bata ni Digong. So, dito, sabi dito, President Rodrigo Duterte is leaving it up to the Office of the Ombudsman to release to the public his statement of assets and liabilities and net worth, SALN. So, ibig sabihin, ipinapaubaya na daw ni Duterte nung panahon na kainita na hinahanap yung kanyang SALN, mga kababayan. Sabi niya, ipinapaubaya na lamang po niya sa ombudsman, mga kababayan, yung usapin na yon. Ano po yung pagre-release nung kanyang statement of asset, mga kababayan, at saka liabilities and net worth. Ibig sabihin yung kanyang SALN. Ano po ngayon, ipagpatuloy pa natin. So ngayon, mga kaka-streetwise, no, kung hindi po nilalabas ni Duterte ang mga SALN po na pamilya nila, ang sisihin po natin dito ang ombudsman. Bakit? Sabi ni Duterte, bahala ng ombudsman dyan. Well, sige, okay lang yan. Sige, ombudsman, kakampi natin ng ombudsman. Yun nga lang, mga kababayan, mukhang hindi. Kasi, nung 2020 mismo, naglabas po ng Memorandum Circular number 1 ang ombudsman. Nag-ano sila? Nag-amenda sila. Nag-amend. Teka, lakihan natin. Yan. Ayan, 2020 yan, ha? Yan, Memorandum Circular number 1. So, ito yung pinakaunang-unang Memorandum Circular po ng Ombudsman.
amended guidelines on the public access to statement of assets, liabilities and network, and disclosure of business interests and financial connections filed with the Office of the Ombudsman. O, patay tayo dito. O. So sabi dito, no, so sa section 1, grounds to grant or deny request. So kung dati mga kababayan, no, pwedeng ma-access yung salin ng mga politician, especially po mga Duterte. Ngayon po, sabi ng Ombudsman, hindi, dapat dumaan muna kayo sa amin. At kami ang mag-decide kung i-grant ba namin or i-deny namin. Oo. Samantalang dati mga kababayan, humingi ka, makakakuha ka kagad eh. Ngayon, may guidelines na sila. So bakit? At nangyari ito noong panahon ni Duterte. So ano to? Yung tagong yaman ni Duterte, tinatago ni Samuel Martires gamit ang ombudsman? Ganun ba yung labas dito? O sabi pa dito tingnan nyo Real talk sa love. Unti-unti nating kilalanin. Wait lang may ads lang. Anyway, shoutout sa lahat Unti-unti nating kilalanin. He is the declarant Unti-unti nating kilalanin si Samuel Martires of duly authorized representative of the declarant. So dapat abogado ka ng declarant. The request is upon lawful order of the court in relation to pending case and so dapat pala may kaso muna. Kung dati pwede kang kumuha ng request o pwede kang makahingi ng salin, ngayon dapat may kaso muna. Yung politician. Paano malalaman mga kababayan na etong politician ay corrupt kung hindi na natitingnan at nasisilip yung kanyang salin? Kaya nga mga kababayan, yung sinasabi nila dito na dapat may kaso muna ng corruption or kung ano man na kaso na related kung bakit sisilipin yung salin mga kababayan, paano nga malalaman na corrupt yung politician kung hindi masisilip yung kanyang salin? Dahil kung titingnan po natin mga kababayan, ang kailangan kasi dito sa pag-amend lang ito mga kababayan, ang kinakailangan dito bago ka magkaroon ng access or makuha mo yung salin ng isang politiko, dapat may kaso daw muna ito. Paano nga malalaman na corrupt yung isang politiko kung hindi masisilip agad muna yung salin ng politiko? Diba? Ipagpatuloy pa natin. Bobo rin eh. So paano mo malalaman na may pagnanakaw na nangyari sa politician diba? Kung tinatago mo yung salin? Engot. The request is made by this office field investigation of bureau. Ay, shoutout kay Pinya Mashiro Thank you sa pakape. Maraming salamat po Unit. Diba, for the purpose of conducting fact-finding investigation. So, go. Well, actually, mga kababayan, no, ito lang request ko lang sana, no. Diyan po sa House. Total, tinatarantado naman kayo ng ombudsman. Ngayon, itong House of Representatives, meron silang kapangyarihan para humingi po ng salin ng mga Duterte. Tama! Sana maisip ito ng mga ombudsman, sana maisip ito ng House, ng mga congressman natin. Kung tinatago po ng ombudsman yung salin ng mga Duterte, ang House pwede silang mag-request kasi meron silang ginagawang investigasyon. O kasi nakalagay naman dito, fact-finding investigation Hindi naman criminal investigation. So, pasok po yung House dito. Di ba? Kaya nga mga kababayan yung sinasabi ni Samuel Martires na wala pa silang nakikita na graft and corrupt practices nitong si Sara. Isang malaking kalokohan yan. Para sa akin in my own opinion, kasi kung ang kamera nga may nakita, imposible naman na wala silang nakita. Lalo na mga kababayan, at sila yung may access dun sa mga salin ng mga politiko. Imposible namang wala silang nakita. Ano po, ipagpatuloy pa natin. Isipin nyo dati kung dati, anytime, pag nag-request ka ng salin ng isang politician, especially na presidente, makakakuha ka kaagad. So ngayon, dapat may kaso. Diba? Dapat ikaw ay abogado ng politiko na yon. Kita nyo yan At pangatlo, dapat merong investigasyon. So ang point niya dito, paano makakaroon ng investigasyon kung ayaw nyo ilabas yung salin? Tama. At ang malupit pa dito mga ka-streetways, ito yung malupit dito. Ang malupit dito, may pirma yan Ang pumirma nito, sa bandang baba. Si Martires nga yung pumirma sa baba. Ay pirma niya yan Samuel Martires. Siya nga pumirma. Tingnan niyo yung mga bata ni Digong. So ngayon ang point dito mga kababayan, sige okay lang. Ombudsman yan, magtiwala tayo sa ombudsman. Kapag may nanghingi ng salin,
o humingi ng request sa ombudsman. Okay yan. Yun nga lang mga kababayan, ang dami na pong humingi ng request. So noong 2021, sabi dito, no, Ombudsman denies lawyers' request for copies of SALN. Ang tanong dyan mga kababayan, bakit dinideny noong mga panahon na yan yung request ng mga abogado na makakuha ng kopya ng SALN nitong si Duterte? Bakit idinideny? Di ba partida nag-amend? Nag-amend sila mga kababayan ng bagong patakaran dyan po sa ombudsman na kung saan pwedeng makakuha ng SALN mga kababayan yung mga abogado, ng mga politiko, and then mga kababayan kung may investigasyon patungkol do sa politikong yon, and then mga kababayan kung ikaw ay personal na abogado. So ngayon, may mga abogado na humingi nung kopya, kaso nga lang ang problema, idininay po ng ombudsman yung request ng mga abogado na magkaroon sila ng kopya ng SALN itong si Duterte. So bakit nila itinatago? Bakit ayaw nilang i-release mga kababayan yung kopya ng SALN nitong si Digong ng mga panahon na yan? Dahil nga mga kababayan, eto kasing si Samuel Martires ay inappoint ni Duterte. Ibig sabihin, di umano bata siya ni Digong. Diba? So ngayon, ipagpatuloy pa natin. Duterte SALN. Ayaw ng ombudsman. 2021. Tapos noong 2021 din, si De Lima nanghihingi din po ng SALN. Ayaw rin bigyan ng ombudsman. So alam niyo kung anong point ko dito, gumawa pa kayo ng guidelines tapos hindi rin pala kayo magbibigay ng SALN. Tama. So dapat sinabi niyo na lang na ayaw namin magbigay. Saka isipin yung mabuti mga kababayan na ano ang dahilan bakit ayaw nilang i-release yung SALN ni Duterte noong mga panahon na yan. Marami na nga ang humihingi mga kababayan. Sila na nga mismo nagsabi na willing silang magbigay basta may kasong may iniimbestigahan yung politiko mga kababayan, and then may abogado na nagre-request. Ang problema kasi, nung nagre-request na ng SALN, ayaw nilang ibigay. Bakit? Dahil ba itinatago nila yung buong yaman nitong si Duterte mga kababayan? Yan ang tanong dyan. Kaya nga kung makikita nyo, hindi nyo ba napapansin kung bakit ganoon na lamang katindi ang reaksyon nitong si Samuel Martires kapag si Sara na ang pinag-uusapan mga kababayan? Kapag pinaiimbestigahan, etong si Sara na kinakailangan pa mga kababayang soplakin, di umano daw nitong si Samuel Martires, etong si Undersecretary Andres. Diba? So ngayon, ipagpatuloy pa natin. Ganun na lang yun parang niloko nyo pa yung mga tao nito O gagawa kami ng guidelines para makakuha ng SALN ng mga Duterte. Tapos nung may nag-request, hindi pwede. Gumawa pa kayo ng guidelines. Saka mga kababayan, isipin yung mabuti ha. Ano ba laging sinasabi ni Duterte kapag tinatanong siya? Then, file a case. Kaya pala malakas ang loob na magsabi na sampahan na lang siya ng demanda. Kapag tinatanong siya about sa EJK mga kababayan, kapag may ibinabato sa kanya mga aligasyon, ang sabi niya, mag-file na lang kayo ng kaso. Kaya pala ganun na lang magsalita itong si Duterte. Kasi appointed niya mga kababayan yung nasa ombudsman. Tapos ang pinakamatindi ba, diba nagsabi nga itong si Duterte, sampahan nyo na lang ng kaso yung si Inday. Kaya pala malakas ang loob na magsabi ng ganon kasi tao nila yung nasa ombudsman. Ipagpatuloy pa natin. Tapos di rin pala kayo magbibigay. So ano yun? Ewan ko ba? So actually mga kababayan, konting tiis na lang po, no? Kasi hanggang August na lang. Tulad yan ng pinakita ko kanina. Ito Yan. Natapos pa yung termino ni Martires, August 6, 2025. Actually, ganyan po marunong rumespeto si PBBM. Alam niyo kung si PBBM ay katulad ni Duterte, hindi na patatapusin to ng termino, papalitan na to mga kababayan. Kaso nga lang ang problema, hanggang August na lang kasi 2025, etong si Samuel Martires mga kababayan, siguro ang ginagawa na lamang dito, pinapatapos na lang yung kanyang term. Ano po yung kanyang pamumuno dyan sa ombudsman? Kasi nga mga kababayan, appointed siya nitong si Digong. Pero mga kababayan, kung si PBBM lang katulad ni Digong, baka tinanggal na yan at pinalitan na yan ng kaalyado niya. Ano po, so ngayon ipagpatuloy pa natin. Kasi mga kababayan, no, kung maalala po natin, tuwing nagpapalit po ng presidente, ang nangyayari po nun minsan, bumababa na lang po sa pwesto yung ombudsman. Tama.
Siyempre, di ba? Kasi conflict of interest yan eh. O yung iba, kung hindi talaga kasundo, nagpapanawagan yung presidente na pag-resignin yung ombudsman mismo. Kasi hindi mo pwedeng tanggalin yung ombudsman eh. Kasi ito po ay dapat ang ombudsman para matanggal po sa posisyon. So hindi pala pwedeng tanggalin, pero pwedeng pag-resignin, mga kababayan. Pwedeng gano'n kasi kaya kapag nagkapapalit ng termino, kusa na lang bumababa yung ombudsman, mga kababayan. So ngayon ipagpatuloy pa natin. Dapat po impeachment po. Okay. So ewan ko lang, no, medyo magulo talaga yung sistema natin, di ba? Yung ombudsman na dapat na mag-iimbestiga sa mga government officials, pati presidente, appointee ng presidente. So magulo, di ba? Ang gulo ng sistema natin. So ngayon, mga kababayan, no, kung naalala nyo rin po, di ba, si Merceditas, ano ba yun? Kalimutan ko na. Si Merceditas, ombudsman dati nung kay Pino yan, na-appointee ni Gloria. Nagkaroon, Merceditas Gutierrez, oo. Nagkaroon ng panawagan dati si Pinoy na mag-resign si Merceditas Gutierrez. Diba? Kasi appointee siya ni Gloria. Pero ngayon kay PBBM, hindi po ginawa ni PBBM yan. Pinabayaan niya si Samuel Martires na matapos yung termino niya. So, may respeto pa rin po si PBBM dito. Pero just in point, mga kababayan. Hindi kasi si PBBM talaga katulad ni Digong na ginigipit. Ginigipit yung mga nakaupo para mapilitang mag-resign. Hindi kasi ganun si PBBM, mga kababayan. Kay PBBM kasi, meron siyang respeto at kung hanggang dyan na lang yung term mo, tapusin mo. Ganun kasi, mga kababayan, si PBBM. Pero kung kay Duterte yan, baka ginipit na yan hanggang sa mag-resign. Ano po, ipagpatuloy pa natin. Diba? Konting delikadesa naman, Samuel Martires. Ayun lang yun eh. Yung memorandum number 1 mo, pwede mo namang baguhin yan eh. Tama. Diba? At malinaw naman na kaya mo naman ginawa talaga yung memorandum circular number 1 na yan para protektahan yung salin ni Digong. Yan ang hirap sa'yo eh. So yun mga ka-streetwise daw dyan po sa Team Replay, nung nga po masabi nyo nga po dito sa ginawa po ng ombudsman. Na una, sa pagtatakip nga po sa kasalanan ni Sara Duterte. At pangalawa, dito po sa pagtatago po ng salin ng mga Duterte. Mismo ng ombudsman. So ngayon, mga kababayan, eto maliwanag naman, kung makikita nyo, wag na kayong magtaka kung bakit gano'n na lamang ang reaksyon nitong si Samuel Martires kapag tinatanong siya about sa mga issue nitong si Sara. Kasi nga may panawagan itong si Undersecretary Andres na may kakayanan etong ombudsman, mga kababayan, na imbestigahan etong si Sara. At may kakayanan sila na i-strike, mga kababayan, etong si Sara. Kaso nga lang ang problema, paano nila gagawin yon kung mismong kaalyado ng mga Duterte at inappoint ni Digong yung mismong nasa sa ombudsman.